Okay, diniscuss ko na sa inyo kung para saan ang effector loop, di ba? Sa mga nauna kong video, tinuro ko sa inyo kung ano ang reason bakit merong effector loop yan. Pasyalan nyo na lang sa mga videos natin ano tungkol dyan. At ito yan, kung meron kang maximizer or tinatawag natin na equalizer, pwede kayo mag-connect dito. Kasi ang purpose po nito, lalo na po nung panahon, nung araw, mga 80s, 90s, kasi hindi ganoon kadalas na talagang gumagamit ng audio mixer kasi nung araw talaga anong tawag doon, may Walkman pa, di ba? May mga CD, VCD, Betamax, VHS, BCD nung araw, di ba noon? May mga player na ganoon. So yung pinakang output kasi noon pumapasok dito sa input nito. No, yung ulitin natin yung pinakang output ng left and right audio ng VCD or DVD nung araw, pati yung mga Betamax nung araw, kinokonek po sa input nito. So yung kasi yung mga nagiging source of music. Dahil nung panahon nun, hindi pa naman talaga uso ang Bluetooth. Wala rin pa rin namang Smart TV noon na nagwa-YT, no? Or YouTube para doon nagmi-music. Nung araw yon, di ba? May mga component kasi nung araw, component, multiplex na mga radio, matataas, no? Ganun lang nung araw. Kaya may mapapansin ninyo nung araw, merong mga kadalasan noon meron talagang effector loop. Kasi yung iba, yung talagang medyo nakakaangat sa buhay nung araw, no? Nakakabili ng equalizer kasi mahal-mahal ng equalizer nung araw eh. So dito po kinukunik yung equalizer. Output ng equalizer papunta po ng effector loop, tapos yung return niyan papunta naman dun sa input naman ng equalizer, no? Bali, ang magkakaroon, kapag nakakunik na yan, halimbawa nakakunik na sa equalizer itong dalawa. So, kahit maglagay kayo sa, halimbawa, sa auxiliary input ng inyong mga, sabihin na natin nung araw nga ay DVD or yung Betamax. So, yung amplifier, meron pong equalizer. Nag-i-equalize siya. No? Kaya dahil sa effector loop, nagkakaroon ka ng equalizer dito. Kasi ngayon, sa panahon ngayon or kung makikita niyo yung mga amplifier ninyo, no, na wala pong effector loop, ganito mangyayari niyan, no? So halimbawa yung equalizer ninyo, yung output ng equalizer ikinonect mo sa input nito. Halimbawa po, imaginein po ninyo maigi. Ulitin natin, yung output ng equalizer, main out, kabila yon, left and right yon. Main output ng equalizer ninyo, i-connect po ninyo sa input nito. No? So, gagana na ba, Johnny Luha? Hindi po gagana kasi nga, sa kayo kukuha ng source of music, ang input nyo, halimbawa, ay tuner. So, sa kayo maglalagay ng cellphone? Dito ba? Magbu-bluetooth ba kayo? Hindi gagana. Dito ba sa BCD, DVD, CD, sa auxiliary gagana? Hindi po gagana ang equalizer. Kailangan kasi mag-return yan. Kailangan pumasok, bumalik yan dun sa equalizer. Nagigets po ba ninyo, no? Kasi sa unang video, tinuro ko yan eh. Okay, kaya ang mangyayari po, yung output ng equalizer, imagine niyo, no? Kahit hindi ko in-actual kasi gabi na, kaya wala na tayo actual eh. Yung output ng equalizer, i-connect ninyo sa input ng ating amplifier. Tapos, halimbawa, kinonect mo sa auxiliary. Pipindutin mo yung selector nito, ililipat mo sa auxiliary input. Okay? So, ang mangyayari po, ang source of music mo nandun dapat sa equalizer. Yung input ng equalizer, doon kayo maglalagay ng cable papunta sa inyong cellphone, tablet, laptop, CD, DVD, yung Betamax nung araw, yung TV nyo ngayon, no? Doon po lahat manggagaling po sa equalizer. Para gumana yung equalizer papunta rito. Kung walang effector loop. Kaya ngayon may nakikita kayo effector loop, yun po ang paraan ng effector loop. Kaya pag naglagay ka, halimbawa, andito yung equalizer, dalawa. Output, input, nag-return yan. May equalizer yan, di ba? So maglalagay ka ngayon ng cellphone mo, yung pang 3.5 jack, tapos yung RCA, gagana po yung equalizer. Kasi nandito yung input, hindi nagalaw yung input. Kasi kung naglagay ka dito ng input niya, kagaya ng sabi ko kanina, kung naglagay ka dito sa input ng AUX, yung cellphone mo nandito sa tuner. So, ang gagawin mo, aalisin mo yung selector nun, lilipat mo para gumana yung cellphone mo rito. O kaya saan na equalizer? Nawala na. No, di ba? Ganun po yung ibig kong sabihin. Ulitin natin para mas maintindihan ninyo.
output ng equalizer, ikinonect nyo sa input nito. Okay? So, paano yung input ng equalizer? Walang nakalagay doon. Di ba? O, Johnny Luha, nilagay ko dito yung cellphone ko. Gagana ba equalizer? Hindi po. Hindi po yan gagana. Kasi walang nag-return dun sa equalizer. Kaya nga yun ang purpose ng nito. Okay? So, para gumana po yung equalizer, kahit nandito yung cellphone ninyo sa AUX, sa tuner man mo nilagay, sa CD or BCD mo nilagay, or tuner nga, kung nilagay mo dun yung cellphone mo, pipihitin mo lang or pipindutin mo lang yung selector kung nasan yung cellphone or yung RCA connector para tumunog. Yung equalizer nananahimik dito sa effector loop, kung merong effector loop. Kasi, kaya ako ginawa tong video na to, merong pong nagtatanong sa atin, Johnny Luha, wala akong audio mixer. Equalizer lang nga ni, at saka po isang amplifier na wala pong effector loop. So, paano daw gagana? So, kaya ginawan ko to ng video, itong video na to. Pwede ulitin natin, output ng equalizer, papunta ng input nito. Saan ka maglalagay ng source of music? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Sa mga input selector? Hindi po. Doon na mismo sa equalizer manggagaling. May input yun eh. May butas pa yun na input. No? So, doon po ninyo lalagyan ng cable wire papunta sa inyong source of music. Ano ba yung source of music? Yun po yung pinanggagalingan ng mga kanta. TV ninyo, smart TV, or yung inyong videoke. So, videoke player. Pwede yun eh, kasi videoke player. Basta lahat po dapat dumaan sa equalizer. Johnny Luha, wala akong equalizer, maximizer. Ganun din po. Ganun din ang setup. Kahit po sabihin may maximizer ka, ganun din ang setup sa equalizer. Okay? So, di Johnny Luha, bibili ba kami ng may effector loop? No? Depende po sa inyo kung gusto ninyo. No? Yung iba naman, yung iba nga, wala naman ang ganito eh. Kasi nga, marami na po naglipanan ng ngayon audio mixer eh. Kaya yung iba, halos nawawala na to. Effector loop, kasi nagiging useless na. Kasi nga, talagang marami nang mumurahin, no, na mga audio mixer. Kailangan ba namin dyan iluha ng original na audio mixer? Kailangan ba namin? Depende po sa inyo kung may budget. At kung yun talaga ang gusto mo, original, at meron ka naman pambili, wala pong problema. Ngayon, kung talagang kaya natin, kagaya ng ginagamit ko, di ba marami akong ginagamit na pinapakita sa inyo. Mga generic or mga class A, class B, class C. So, ilang event na ba pinagdadaanan ng mga ginagamit ko? Basta tama po ang ginagawa mo, basta tama at alam mo yung ginagawa mo, kahit po sabihin generic yan, or sabihin natin na sa masakit ng salita, masakit sa tenga, peke, or yung class A, pinaganda, class A or class B. O, di ba? So, basta kahit class, kung ano yung kaya ng bulsa mo at nabili mo yan, at nag-i-enjoy ka at tama yung ginagawa mo, mag-i-enjoy ka. So, hindi mo kailangan ng original kung talagang kung hindi mo kayang bumili. Ako, hindi ko rin kayang bumili kasi napakamahal eh. Alam naman natin mamahalin. Siyempre, alam naman natin ang quality ng original. Talaga naman, hindi maitatanggi na maganda talaga yon. Siyempre, una, matitibay yan. Siyempre, lalo na may mga pangalan. Ibang-iba ang mga pyesa niyan. Iba-iba ang quality ng, mayroon silang tinatawag na QC or quality control. Hindi bara-bara. Ultimong mga sulat niyan. Organized. Hindi yung iba na tinamaan na ng ganito, hindi na makita yung ganyan. Pero ang mahalaga, napapatunog mo ng maayos yung mga class A or class B man yan. Pero kung may pambili ka ng original, wala pong masama. Siyempre, mas maganda kung may original ka, pambili. Alam mo, laging pera lang naman ang pinoproblema natin eh. 'Di ba? Kung may pera na rin lang ako at maluwag naman sa bulsa ko at kahit paano nakakaluwag-luwag ako, abay, kung kaya kong bilhin yun, bibilhin ko talaga yung original. Kahit magkano pa yan, kung talagang kaya ng bulsa ko, kung hindi ko afford, Johnny Luha, ang kaya ko lang, mga tagda 2,000, 2 channel lang, 4 channel lang, may masama ba? Hindi po masama yun. Hindi masama yun. Basta alam mo lang yung ginagawa mo, may enjoy mo yan, kagaya ko. Okay, Johnny Luha po ito. Abangan ninyo mga tutorial natin ha.